Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso, at kasama sa bawat kwentuhan. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng mga damdamin. Kumusta po kayo? Sana'y ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan, handa na namang buksan ang puso para sa isang panibagong salaysay. Sabi nila, ang pag-asang dumarating pagkatapos ng isang matinding unos ang siyang pinakamatamis. Pero paano kung ang bagong simula na inaakala mong lunas sa kalungkutan ay siya palang magiging ugat ng mas malalim na sakit? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lino at ng kanyang munting bituin. 5 taon. 5 mahahabang taon na ang lumipas. Ngunit para kay Lino Nara, ang sakit ay parang kahapon lamang. Ang bawat sulok ng malawak na mansyon sa Villa Esmeralda ay may anino ng nakaraan, isang paalala ng halakhak na hindi na maririnig, at ng isang pagmamahal na maagang kinuha ng tadhana. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Ang kanyang munting si Tala. Mula sa may pintuan ng silid-laruan, pinagmasdan ni Lino ang kanyang 8 taong gulang na anak. Tahimik itong nakaupo sa maliit nitong mesa, abala sa pagguhit. Sa murang edad nito, natutunan na nitong gawing kanlungan ang mga krayola at papel. Doon nito ibinubuhos ang mga salitang hindi nito masabi. Sa dingding ay nakasabit ang mga larawan ng kanyang yumaong asawa, si Elena, nakangiti, puno ng buhay. Ang mga ngiting iyon ang nagsisilbing sundang sa puso ni Lino sa araw-araw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Pinipilit niyang maging matatag para kay Tala, pero may mga pagkakataong ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Gusto niyang punan ng pagkukulang, gusto niyang ibalik ang kislap sa mga mata ng kanyang anak, ngunit hindi niya alam kung paano. Ang pagkaabala sa Nara Holdings ang naging takbuhan niya, isang paraan upang makalimot kahit pansamantala. Ngunit sa pag-uwi niya sa gabi, ang katotohanan ay sasalubong sa kanya. Isa siyang amang bigo. Ngunit ngayong gabi, may magbabago. Ngayong gabi, may bagong pag-asa. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Tala, anak. Halika na. Kakain na tayo. May ipakikilala ako sa'yo. Hindi lumingon si Tala. Ipinagpatuloy nito ang pagguhit. Isang pamilya, isang ama, at isang anak na babae na magkahawak kamay, walang ina. Anak? Malambing niyang tawag. Susunod po, Papa. Halos pabulong na sagot ng bata. Bumaba si Lino na may bigat sa puso. Ngunit pagdating niya sa hapagkainan, isang maaliwalas na nangiti ang sumalubong sa kanya. Si Mahalina Silang, ang babaeng dumating sa buhay niya na parang sinag ng araw sa gitna ng kadiliman. Maganda, mabait at puno ng pag-unawa. Siya ang sagot sa kanyang mga panalangin. Lino, halika na, sabi nito sa malambing na tinig. Pinaghanda ko kayo ng paborito ninyo ni Elena. Sinigang na hipon. Napangiti si Lino. Ang simpleng gesture na yon ay sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Umupo siya sa kanyang silya at pinagmasdan si Mahalina habang inihahanda nito ang mesa. Bawat kilos nito ay puno ng grasya. Perpekto. Siya ang anghel na magbubuo muli sa kanilang nasirang pamilya. Ilang sandali pa, dumating si Tala at tahimik na umupo sa kanyang silya. Hello, Tala, bati ni Mahalina. Ang ngiti kinito'y kasing tamis ng pulot. I cooked this especially for you and your papa. Tikman mo. Sana magustuhan mo. Isinubo ni Tala ang isang kutsarang sabaw. Walang emosyon ang kanyang mukha. Pagkatapos ng 2 o 3 subo pa kang kanin at hipon, ibinaba na nito ang kubyertos. Busog na po ako, sabi nito.
Pwede na po ba akong bumalik sa kwarto ko? Nagkatinginan si Lino at Mahalina. Nakita ni Lino ang bahagyang paglungkot sa mga mata ng kanyang mapapangasawa. Anak, hindi mo pa halos nagagalaw ang pagkain mo, sabi ni Lino. Pilit na pinipigilan ang pagkadismaya sa kanyang boses. Wala po akong gana, Papa. Pasensya na po, Tita Mahalina. At walang lingon-likod, umakyat na ito sa kanyang silid. Natahimik ang buong hapagkainan. Ang masarap na amoy ng sinigang ay tila napalitan ng lamig. Pagpasensyahan mo na si Tala. Mahalina, sabi ni Lino, hinawakan ng kamay nito. Kailangan lang niya ng panahon. Mahirap para sa kanya. Ngumiti si Mahalina, isang ngangiting puno ng pag-unawa. Hinigpitan nito ang hawak sa kamay ni Lino. Naiintindihan ko, Lino. Huwag kang mag-alala. Hindi ako susuko sa kanya. Ganoon talaga ang mga bata. Hihintayin ko siya. Gaano man katagal. Ang mahalaga ay narito ako para sa inyong dalawa. Lalong humanga si Lino. Isang tunay na anghel. Paano siya nagkaroon ng ganitong swerte? Matapos ang hapunan, pinuntahan ni Lino si Tala sa silid nito para mag-good night. Nakahiga na ito sa kama. Yakap-yakap ang isang lumang unan na may amoy pa ni Elena. Hinalikan niya ito sa noo. Good night, my star. Bulong niya. Good night, Papa. Isinara ni Lino ang pinto. Taglay ang bagong pag-asa na sa tulong ni Mahalina, lahat ay magiging maayos, lahat ay babalik sa dati. Ngunit sa sandaling tumalikod si Lino, dahan-dahang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Mahalina sa loob ng silid ni Tala. Ang maamo at mapagmahal na mukha na ipinakita niya kay Lino kanina ay ganap na naglaho. Nilapitan niya ang mesa kung saan nagguhit ang bata. Kinuha niya ang papel, ang larawan ng isang ama at isang anak. Napakaliit ng kanilang mundo. Isang mapanganib ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Umupo siya sa gilid nito at hinaplos ang buhok ng batang nagtutulog-tulugan. Naramdaman ni Tala ang pagtayo ng kanyang mga balahibo sa takot. At sa isang tinig na malamig pa sa yelo, isang bulong na para lamang sa pandinig ni Tala, sinabi ni Mahalina ang mga salitang babago sa lahat. Simula bukas, ako na ang magiging mundo ng papa mo. Dapat masanay ka na. Muli, isang magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nagbabalik po tayo sa kwento ng pamilya Nara. Sa nakaraang kabanata, nasaksihan natin ang pagdating ng isang bagong pag-asa sa katauhan ni Mahalina. Ngunit sa likod ng kanyang mga matatamis na ngiti, isang malamig na babala ang binitiwan niya sa munting si Tala. Ang bahay na dapat sana'y maging puugad ng pagmamahal ay nagsisimula nang magkaroon ng mga lamat. Ating tunghayan kung paano ang mga unang bitak na ito ay magiging malalaking siwang sa kanilang mga puso. Lumipas ang ilang buwan. Ang kasal ni Lino at Mahalina ay naging marangya at pinag-usapan, isang simbolo ng bagong simula para sa pamilyang Nara. Sa paningin ng lahat, perpekto ang lahat. Si Mahalina ay isang asawang uliran at isang ina-inahan na ginagawa ang lahat para sa kanyang stepdaughter. Ang Villa Esmeralda ay muling nagkaroon ng buhay, napalitan ng mga bagong palamuti, ang mga lumang kurtina, at ang bango ng mga sariwang bulaklak ay laging nanunuot sa hangin. Si Mahalina ang namamahala sa lahat. Siya ang nag-aayos ng mga social event ni Lino. Siya ang pumipili ng damit na isusuot nito at siya ang nagpapasya kung ano ang kakainin sa araw-araw. Para kay Lino, ito ay isang malaking ginhawa. Sa wakas, mayroon na siyang katuwang, isang taong maaasahan niya sa mga bagay na dati nagpapabigat sa kanyang isipan. Ngunit may isang bagay na hindi maalis sa kanyang pansin, isang maliit na anino sa gitna ng liwanag na dala ni Mahalina. Si Tala, ang kanyang anak, ay lalo pang naging tahimik. Kung dati ay sa papel at krayola lang ito nagkukulong, ngayon ay tila pati ang sarili nito
ay ikinukulong na rin nito sa isang mundong hindi niya mapasok. Bihira na itong ngumiti. Ang mga mata nito, na dati may kislap ng isang bituin, ay tila napapalibutan na ng isang permanenteng ulap ng kalungkutan. Palagi itong nakabantay, laging nagmamasid, lalo na kapag nasa malapit si Mahalina. She's just adjusting, Lino. It's a big change for her. Iyon ang palaging sinasabi ni Mahalina at pilit itong pinaniniwalaan ni Lino. Tama naman, isang malaking pagbabago. Kailangan lang nila ng mas mahabang panahon. Isang hapon, habang naghahanda sila para sa isang mahalagang family gathering ng mga Nara, isang pangyayari ang nag-iwan ng unang tunay na lamat sa puso ni Lino. "Papa, look!" Masayang sabi ni Tala habang bumababa ito ng hagdan. Suot nito ang isang simpleng puting bestida na may maliliit na borda ng bulaklak. Ito ang huling damit na ginawa para sa kanya ni Elena. Isang pambihirang nangiti ang sumilay sa labi ni Lino. Sa isang saglit, nakita niyang muli ang kanyang dating anak, ang kanyang masayahing bituin. "You look beautiful, anak. Bagay na bagay sa'yo. Your mama would have been so proud." Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. "Tala, darling. Let me fix your ribbon," sabi ni Mahalina, papalapit dito, na may hawak na isang baso ng matingkad na pulang fruit juice. At sa isang iglap, tila natapilok si Mahalina. Ang laman ng baso ay tumapon, lahat, sa puting-puting bestida ni Tala. Ang pulang mantsa ay kumalat na parang dugo sa damit na gawa ng kanyang ina. "Oh my goodness!" tili ni Mahalina, na may itsura ng lubos na pagkabigla. "Naku, Lino, I'm so sorry." "Ang tanga-tanga ko. Tala, patawarin mo si tita." Napatanga si Lino. Si Tala naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, nakatingin sa malaking mantsa sa kanyang damit. Walang luhang pumapatak, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang unti-unting pagkabasag ng kanyang puso. Agad na kumilos si Mahalina. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi nito. Hinuhubad ang nabasang bestida. "Tita bought you a new dress. It's much prettier, I promise." Mabilis itong umakyat at bumalik na may dalang isang mamahaling bestida na kulay rosas, kumikinang sa mga sequins. Maganda ito, ngunit hindi ito ang damit na gawa ng kanyang ina. Hinarap ni Lino ang kanyang asawa. "It was an accident, Mahalina. Don't worry about it." Inakay niya ito palayo kay Tala. "Are you okay?" "I feel so terrible, Lino," sabi nito na maiiyak na. "It was her mother's dress. Kasalanan ko." "Shh! It's fine. It's just a dress." Pagalo niya bagamat alam niyang hindi lang yon basta bestida. Pero mas kailangan siya ni Mahalina sa mga sandaling yon. Naiwan si Tala sa hagdan, nakatingin sa kanila. Sa mga mata ng bata, nakita ni Lino hindi ang lungkot, kundi isang bagay na mas malalim. Isang akusasyon na hindi niya maintindihan. Umiling na lang siya at ibinaling ang atensyon sa pag-aalos sa kanyang asawa. Makalipas ang isang linggo, sa isang business event, isa na namang bagong tao ang pumasok sa kanilang buhay. Isang lalaking matangkad, makisig, at may mga matang tila laging may itinatagong kalkulasyon. "Lino, Nara, it's a pleasure to finally meet you," sabi ng lalaki, inilahad ang kamay. "Dante Silvan." Si Dante Silvan. Ang pinakamalaki niyang kakompetensya sa industriya, kilala sa pagiging agresibo at walang awa sa negosyo. Nagulat si Lino, ngunit tinanggap niya ang pakikipagkamay. "Mahalina, my goodness, is that you?" sabi ni Dante, ang tingin ay lumipat sa kanyang asawa. Isang ngiti ng pagkagulat ang isinukli ni Mahalina. "Dante, anong ginagawa mo dito? It's been years." "I should be asking you that. You look stunning." Puri ni Dante. "Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ng karibal ko." "Dante is an old friend from college," paliwanag ni Mahalina kay Lino. "Small world, isn't it?" "Indeed,"
sagot ni Lino. Pilit na ngumingiti habang pinagmamasdan ng dalawa. May kung anong hindi siya gusto sa paraan ng pagtingin ni Dante sa kanyang asawa. Kinagabihan, habang nagkakape si Lino sa kanyang study, pumasok si Manang Diwa, ang kanilang matapat na kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Sir Lino, pasensya na po sa abala, mahinang sabi ng matanda. Bakit po, Manang? May problema ba? Nag-atubili si Manang Diwa. Sir, napapansin ko lang po, parang lalong lumungkot si Tala mula nang dumating si Ma'am Mahalina. Hindi po ba ninyo napapansin? Kumunot ang noo ni Lino. Maging si Manang Diwa. Manang, nag-a-adjust lang po ang bata. Huwag po kayong mag-alala. Mahal na mahal ni Mahalina si Tala. Yumuko ang matanda. Kung yan po ang sabi ninyo, sir. Ngunit sa mga mata nito, nabasa ni Lino ang isang pag-aalalang hindi maipaliwanag. Ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Si Manang ay matanda na. Marahil ay masyado lang itong nag-aalala. Pagsapit ng hating gabi, nagising si Lino sa isang mahinang tunog mula sa kabilang silid. Isang hikbi. Agad siyang bumangon at pinuntahan ang kwarto ni Tala. Naabutan niya itong binabangungot, gumagalaw-galaw sa kama, basang-basa ng pawis ang noo. Huwag po. Ayoko. Huwag po. Paulit-ulit na bulong nito. Agad niyang niyakap ang nanginginig na katawan ng kanyang anak. Shh, Tala. It's me. It's Papa. It's just a dream. Nagmulat ng mga mata si Tala, puno ng takot. Nang makita siya nito, bahagya itong kumalma at yumakap sa kanya ng mahigpit. Hinaplos ni Lino ang buhok nito. It's okay, anak. I'm here. Ngunit sa pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang isang anino sa may pintuan. Ang anino ni Mahalina, nakatayo roon, nagmamasid sa dilim. At sa isang iglap, naramdaman ni Lino ang paninigas ng katawan ni Tala sa kanyang mga bisig. Ang bata ay humiwalay sa kanyang yakap at umatras papalayo. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatitig hindi sa kanya, kundi sa anino sa may pintuan. Isang takot na dalisay at hindi maipagkakaila. Naiwan si Lino na nakaupo sa kama, hawak ang hangin, nakatingin sa kanyang anak na takot at sa kanyang perpektong asawa na nakatayo sa dilim. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang tunay na lamat ng pagdududa ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Isang panibagong araw, isang panibagong kabanata. Sa huling pag-uusap natin, nasaksihan natin ang mga unang lamat na sumisira sa perpektong larawan ng pamilya Narra. Isang bangungot, isang anino sa dilim, at isang takot sa mga mata ng munting si Tala na nagsimulang magtanim ng pagdududa sa puso ni Lino. Ngayon, sa isang araw na dapat sana'y puno ng saya at selebrasyon, isang regalo ang magiging mitya ng mas malalim na hidwaan. Ating alamin kung ang isang sirang laruan ay maaari ring sumira ng tiwala. Ang ikasiyam na kaarawan ni Tala ay dumating. Para kay Lino, ito ay isang mahalagang araw. Ito ang pagkakataon niyang bumawi sa kanyang anak, na ipakita ritong sa kabila ng lahat ng pagbabago, ito pa rin ang sentro ng kanyang mundo. Ilang linggo niyang pinaghandaan ang kanyang regalo. Isang bagay na alam niyang matagal nang pinapangarap ni Tala. Isang bagay na laging gustong gawin para sa kanya ni Elena. Maaga siyang bumangon at dahan-dahang pumasok sa silid ng anak, dala-dala ang isang malaking kahon. Happy birthday, my star! Bulong niya habang ginigising ito. Nang imulat ni Tala ang kanyang mga mata at makita ang regalo, isang pambihirang kislap ang lumitaw doon. Mabilis niyang binuksan ang kahon. Sa loob, isang napakagandang rocking horse na gawa sa matibay na kahoy ng Narra. Pinakinis at kinintaban. Ang bawat detalye ay perpekto. Papa, bulong ni Tala. Ang mga daliri nito ay maingat na hinahaplos ang makinis na ulo ng kabayo.
It's beautiful. Sa wakas, isang tunay na ngiti. Ang ngiting iyon, para kay Lino, ay mas mahalaga pa sa lahat ng yaman ng Nara Holdings. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Your mama always wanted to make one for you. I hope you like it. I love it, Papa. Thank you, sabi ni Tala. At sa buong umagang yon, hindi ito humiwalay sa kanyang bagong laruan. Ang bahay ay napuno ng mga bisita pagsapit ng hapon. Isang marangyang handaan ang inayos ni Mahalina sa hardin. Balloons, cake, at isang mahabang mesa ng pagkain. Ginawa niya ang lahat para maging perpekto ang araw na yon. Happy birthday, Tala darling, bati ni Mahalina, at iniabot ang isang malaking kahon na nakabalot sa kumikinang na papel. This is from me. Binuksan ito ni Tala. Sa loob, isang life-size dollhouse na kumpleto sa maliliit na gamit. Isang regalong napakaganda at napakamahal. Lahat ng mga batang bisita ay namangha. Wow! Thank you po, Tita Mahalina. Magalang na sabi ni Tala. Ngunit mabilis din itong bumalik sa tabi ng kanyang kabayong kahoy na nakapwesto sa isang sulok ng hardin. Iyon ang kanyang mundo sa araw na yon. Napansin ni Lino ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Mahalina, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang ngiti nang lapitan niya ito. You've outdone yourself, Mahalina. Thank you, sabi niya. Anything for Tala, sagot nito, kahit ang mga mata nito ay nakatitig sa batang masayang naglalaro sa regalong bigay ni Lino. Naging masaya ang salo-salo, nagkakantahan, naglalaro ang mga bata. Si Lino, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ay nakaramdam ng tunay na kapayapaan. Ito na yon. Ito na ang pamilyang pinapangarap niyang buuin muli. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang marupok. Isang malakas na kalabog ang biglang pumukaw sa atensyon ng lahat. Isang tunog ng nababasag na kahoy. Napatayo si Lino. Ang lahat ay napalingon sa direksyon ng tunog. Doon, sa sulok ng hardin, nakahandusay sa damuhan ang kabayong kahoy ni Tala. Ang isa sa mga paa nito ay bali at hiwalay sa katawan. Nakatayo sa tabi nito ang isa sa mga bagong katulong. Nanginginig sa takot, hawak ang isang tray ng mga baso. At sa tabi niya, si Tala, nakatitig sa kanyang sirang laruan. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Anong nangyari? Sigaw ni Lino habang mabilis na lumalapit. Bago pa man makasagot ang katulong, si Mahalina na ang unang nagsalita. Ang boses ay puno ng pagkagalit. Ikaw, anong ginawa mo? Hindi ka ba nag-iingat? Tingnan mo ang nangyari sa regalo ni Lino. Napakamahal pa naman yan. Ma'am, pasensya na po. Natapilok po ako. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig na sabi ng katulong. Lumuhod si Lino sa tabi ni Tala na ngayon ay tahimik ng lumuluha habang pinupulot ang basag na paa ng kanyang kabayo. Anak, are you okay? Hindi sumagot si Tala. Ang mga mata nito ay nakatitig kay Mahalina. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Lino si Manang Diwa na nakatayo sa di kalayuan. Ang mga mata nito ay matalim na, nakatuon din kay Mahalina. May kakaiba sa tingin ng matanda, isang tingin ng pag-aakusa. Parang may nakita itong hindi nakita ng iba. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang iglap, nakita ni Lino ang isang babala sa mga mata ng matanda. Ngunit ang eksena sa kanyang harapan ay mas malakas. Si Mahalina, na ngayon ay umiiyak na rin, mukhang mas apektado pa kaysa sa lahat. Lino, I'm so sorry. This is my fault. Ako ang nag-hire sa kanya. I should have been more careful. Sabi nito. Niyayakap siya. Nasira ang birthday ni Tala dahil sa kapabayaan ko. Nalito si Lino. Sa isang banda, ang kanyang anak na umiiyak. Sa kabilang banda, ang kanyang asawa na sinisisi ang sarili. Ang mga bisita ay nanonood. Kailangan niyang ayusin ang sitwasyon at sa sandaling iyon, pinili niya ang landas na pinakamadali.
ang landas ng kapayapaan. Humarap siya kay Manang Diwa na may bigat sa boses. Manang, pakiasikaso na lang po ito. Kausapin ninyo siya. We need to be more careful next time. Ang kanyang mga salita ay isang malinaw na pagpanig. Pinaniwalaan niya ang eksenang nilikha ni Mahalina. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Manang Diwa bago ito tumango at inakay paalis ang umiiyak na katulong. Binalingan ni Lino si Tala. Anak, don't cry. Papa will fix it. Ipapagawa natin, okay? It will be as good as new. Pero hindi na nakatingin sa kanya si Tala. Dahan-dahan itong tumayo, bitbit ang sirang laruan, at walang imik na naglakad papasok sa bahay, palayo sa kanyang party, palayo sa lahat, palayo sa kanya. Naiwan si Lino sa gitna ng hardin, napapaligiran ng mga dekorasyon at ngiti ng mga bisita, ngunit ang nararamdaman niya ay isang matinding kalungkutan. Pinili niyang panatilihin ang kapayapaan, ngunit sa proseso, pakiramdam niya ay sinira niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang tiwala ng kanyang anak. Kinagabihan, matapos umalis ang lahat ng bisita, pumasok si Manang Diwa sa silid ni Tala. Naabutan niya itong nakaupo sa sahig, sa liwanag ng maliit na lampshade, pilit na pinagdudugtong ang naputol na paa ng kabayong kahoy gamit ang scotch tape. Ang bawat piraso ng tape ay tila isang piraso ng kanyang basag na puso. Umupo ang matanda sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang nito ang bata na maramdaman ang kanyang presensya. Niyakap ni Manang Diwa ang nanginginig na balikat ng bata. Hayaan mo, apo, bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng determinasyon at awa. Gagawa si Manang ng paraan. Palalabasin ko ang katotohanan. Nagbabalik po tayo, mga minamahal na tagapakinig. Sa ating huling kabanata, isang sirang laruan ang naging simbolo ng nababasag na tiwala sa pagitan ng mag-ama. Ngayon, dadalhin tayo ng kwento mula sa tahanan patungo sa opisina kung saan ang mga anino ng problema ay hindi lang sa pamilya lumalaganap, kundi maging sa negosyong pinaghirapan ni Lino. Ating tunghayan kung paano ang mga anino sa opisina ay may dalang panganib na mas malaki pa sa inaakala niya. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malaking pagsubok para kay Lino. Ang lamat na nabuo noong kaarawan ni Tala ay hindi na muling naghilom. Ang distansya sa pagitan nilang mag-ama ay lumawak at naging isang malamig na espasyo, isang espasyong pilit niyang tinatakasan sa pamamagitan ng pagbuhos ng buong atensyon niya sa trabaho. Ngunit maging ang kanyang kanlungan, ang Nara Holdings, ay nagsimula na ring gumuho. Nasa loob siya ng conference room, nakaupo sa dulo ng isang mahabang lamesa, napapaligiran ng mga seryosong mukha ng board of directors. Ang lamig sa loob ng silid ay hindi lang dahil sa aircon, kundi dahil sa tensyon na halos mahahawakan mo sa bigat. Lino? I'll be blunt. Nagsalita si Mr. Velasco, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. Ang boses ay matigas at walang emosyon. We lost the San Mateo Industrial Park project. And not just lost it. It was stolen right under our noses by Sylvan Properties. Their proposal was almost identical to ours, but cheaper by a small margin. How did this happen? Mariying napakuyom si Lino sa kanyang kamao sa ilalim ng lamesa. Ang proyektong iyon ang pinagpuyatan niya ng ilang buwan. We're investigating the leak, Mr. Velasco. I assure you there are protocols in place. Protocols that clearly failed, putol nito. This is the third major setback this quarter, Lino. Our partners are getting nervous. Some are already pulling out. What is happening to this company? Walang naisagot si Lino. Ang mga tanong na yon ay ang parehong mga tanong na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. May mali. May isang ahas sa loob ng kanilang bakuran. Nang matapos ang pulong, bumalik siya sa kanyang opisina na gulong-gulo ang isip. Sinalubong niya ang isang tumpok ng mga dokumento sa kanyang lamesa. Sa gitna ng stress at pagkalito, bumukas ang pinto. Love?
Ang malambing na tinig ni Mahalina ay parang isang hininga ng sariwang hangin. May dala itong lunchbox. I knew you'd be stressed. Hindi ka na naman kumain ng tanghalian. Kaya dinalhan na kita ng paborito mo, beef steak. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lino. Sa kabila ng lahat, nariyan si Mahalina, ang kanyang anghel. Thank you, Mahalina. You didn't have to. Of course I had to, sabi nito. Inaayos ang pagkain sa maliit na mesa. You need to take care of yourself. Hayaan mo na muna yung trabaho. Kumain ka muna. Habang kumakain si Lino, umupo si Mahalina sa tapat niya. Kinukwentuhan siya ng mga nangyari sa bahay. Mga kwentong walang gaanong laman, ngunit sapat para ilayo ang isip niya sa mga problema kahit sandali. Biglang tumunog ang telepono ni Lino. Isang importanteng tawag mula sa isang international client. Excuse me for a second, love. Sabi niya at tumayo para sagutin ang tawag malapit sa bintana. Nakatalikod kay Mahalina. Sa sandaling iyon ng kanyang pagtalikod, ang maamong mukha ni Mahalina ay nagbago. Mabilis ngunit maingat, kinuha niya ang kanyang telepono. Sa ibabaw ng lamesa ni Lino ay nakalatag ang mga blueprint para sa kanilang susunod na malaking proyekto, ang Laguna Waterfront Development. Isang mabilis na pag-angat ng telepono, isang halos hindi marinig na click ng kamera, at ang mga sikretong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay nasa kamay na niya. Pagbaba ni Lino ng telepono, naabutan niya si Mahalina na nakangiti pa rin sa kanya na para bang walang nangyari. Everything okay, love? Just another fire to put out, sagot ni Lino na may buntong hininga. Salamat ulit dito, Mahalina. You're a lifesaver. Kaya mo yan, love. I believe in you, sabi nito. Hinalikan siya sa pisngi bago kinuha ang pinagkainan. Uuwi na ako. See you later. Ngunit hindi umuwi si Mahalina. Mula sa Nara Holdings, nagmaneho ito papunta sa isang madilim na basement parking ng isang hindi kilalang gusali. Doon, naghihintay sa loob ng isang itim na kotse si Dante Silvan. Pumasok si Mahalina sa kotse. Here, sabi niya, ipinapakita ang litrato sa kanyang telepono. The complete blueprint for Laguna Waterfront. This is your biggest prize yet. Isang mapanuyang nangisi ang gumuhit sa labi ni Dante. Good work! You're proving to be a very good investment. Kinuha nito ang isang sobrang makapal at iniabot sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pera, Dante, at alam mo yan, sabi ni Mahalina. Ang boses ay may bahid ng puot. Malapit na, Dante. Malapit na naming makuha ang lahat ng pinaghirapan ni Elena at ni Lino. Mag-iingat ka, Mahalina. Huwag kang maging pabaya, babala ni Dante. Lino is not stupid. He's just blinded by grief and by you. Make sure it stays that way. Gabi na nang makawi si Lino. Pagod ang katawan at isip. Tahimik ang buong bahay. Dumiretso siya sa taas, ngunit sa pagdaan niya sa kanyang home office, may napansin siya. Bahagyang nakaawang ang pinto at may liwanag na nagmumula sa loob. Ang liwanag mula sa kanyang computer monitor. Kumunot ang noo niya. Sigurado siyang pinatay niya ito bago umalis kaninang umaga. Isa siya sa mga taong metikuloso sa ganoong bagay. Pumasok siya sa loob. Naisip na marahil ay si Manang Diwa lang ang gumamit para mag-search ng recipe. Ngunit nang ilapit niya ang kanyang kamay sa mouse para i-shutdown ito, isang bagay sa screen ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang recent files folder, at sa pinakaibabaw ng listahan, ang pangalan ng isang file na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Laguna Waterfront Dev Final Blueprint.pdf. Imposible. Ang file na yon ay naka-encrypt at password protected at sigurado siyang sigurado nakalock ito sa kanyang system. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang mga nawawalang proyekto, ang biglaang pagsulpot ni Dante Silvan, ang mga pagdalaw ni Mahalina sa opisina. At ngayon, ito, dahan-dahan,
Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang hindi niya kailanman gustong makita. Mayroong talagang mali. Isang mapagpalang pagkakataon po muli, mga kaibigan. Sa huling kabanata, iniwan tayo sa isang katanungan sa isipan ni Lino, isang file sa computer na hindi dapat nandoon. Ngunit minsan, ang katotohanan ay hindi nahahanap sa mga numero at dokumento. Ito ay nakikita ng mga matang puno ng pagmamahal at naririnig ng mga pusong handang makinig. Ngayon, ililipat natin ang ating tingin sa isang matapat na kasama, isang babaeng hindi na kayang manahimik. Samahan natin si Manang Diwa sa kanyang mapanganib na hakbang. Ang gabi sa Villa Esmeralda ay malalim at tahimik. Para sa lahat, ito ay oras ng pamamahinga. Ngunit para kay Diwa, ang bawat pagpatak ng orasan ay isang pagtibok ng konsensyang hindi mapatahimik. Ilang linggo na siyang hindi makatulog ng maayos. Ang imahe ng sirang kabayong kahoy, ang mga luhang tahimik na dumaloy sa pisngi ni Tala, ang mapanuyang tingin ni Mahalina na panandaliang nakita niya bago ito nagkunwaring nag-aalala. Lahat ng yon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon aksidente. Alam niyang may kadilimang itinatago ang babaeng tinatawag na anghel ng kanyang alaga. Ngunit ano ang magagawa niya? Isa lang siyang kasambahay. Ang kanyang salita laban sa salita ng isang asawa. Bumangon siya mula sa kanyang kama at lumapit sa maliit na altar sa sulok ng kanyang silid. Kinuha niya ang isang luma ng larawan, si Sir Lino, si Ma'am Elena, at ang maliit na si Tala, masaya at buo. Ma'am Elena, bulong niya sa hangin. Ang boses ay nanginginig. Patawarin niyo po ako. Nangako ako sa inyo na babantayan ko sila. Pero nahihirapan na po ako. Si Sir Lino ay bulag sa kanyang pag-asa. At si Tala, ang apo ko. Unti-unti siyang namamatay sa loob ng bahay na ito. Napaluha siya. Bigyan niyo po ako ng lakas. Ituro niyo po sa akin ang dapat kong gawin. At sa katahimikan ng gabi, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong mapanganib, isang desisyong labag sa tiwalang ibinigay sa kanya. Ngunit para kay Tala, gagawin niya ang lahat. Kinabukasan, tumawag siya sa kanyang pamangkin, si Marco, isang binatang magaling sa teknolohiya. Ginamit niya ang ipon na dapat sanay para sa kanyang pagtanda. Marco, anak, kailangan ko ng tulong mo, sabi niya sa telepono. Pumunta ka dito bukas, sabihin mong sira ang internet. Kinabukasan, dumating si Marco. Dala ang kanyang mga gamit. Ano po ba talaga ang problema, Tia Diwa? Tanong nito habang nagkukunwaring sinusuri ang router sa sala. Sa itaas, sa silid laruan ni Tala. Pabulong niyang sagot. Mayroon akong biniling maliit na kamera. Itago mo sa loob ng malaking manyika sa sulok. Kailangan kong makita ang lahat ng nangyayari doon. Nagulat ang binata. Ngunit nang makita nito ang determinasyon sa mga mata ng kanyang tiyahin, hindi na ito nagtanong pa. Alam niyang may mabigat itong dahilan. Sa loob ng 15 minuto, habang si Mahalina ay abala sa pag-aasikaso ng mga halaman sa hardin, ang Talas Angel Cam ay nailagay na sa mata ng isang malaking teddy bear. Isang anghel na magbabantay, isang matang makikita ang lahat. Ang paghihintay ang pinakamahirap na parte. Bawat oras ay tila isang araw. Bawat ngiti ni Mahalina kay Lino ay isang sundang sa dibdib ni Diwa. Bawat pag-iwas ni Tala ay isang sigaw na siya lang ang nakakarinig. Nang sumapit ang gabi, matapos niyang masigurong tulog na ang lahat, nagkulong siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang app na itinuro sa kanya ni Marco. Lumitaw sa screen ang imahe ng madilim na silid laruan.
Tahimik. Walang nangyayari. Napabuntong hininga siya. Marahil ay mali siya. Marahil ay nag-overthink lang siya. Ngunit biglang bumukas ang ilaw. Pumasok si Mahalina. Hila-hila sa braso ang maliit na si Tala. Ano na namang isinumbong mo sa papa mo kanina? Bakit daw malungkot ka na naman? Tanong ni Mahalina. Ang boses nito, na kanina lang sa hapunan ay sintamis ng pulot, ngayon ay sintalas ng patalim. Wala po. Nanginginig na sagot ni Tala. Wala. Hinigpitan ni Mahalina ang hawak sa braso ng bata. Napangiwi sa sakit si Tala. Huwag mo akong gagawing sinungaling bata ka. Tingin mo ba gusto ko itong ginagawa ko? Ang mag-alaga sa anak ng babaeng palaging mas magaling sa akin? Ang magpanggap na mahal kita? Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Pinigilan niya ang isang hikbi. Lumuhod si Mahalina para magpantay sila ng bata. Hinawakan nito ang mukha ni Tala. Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Ang papa mo, masaya na siya sa akin. Ako na ang mundo niya. At ikaw, isa ka na lang alaala ng nakaraan niya. Isang pabigat. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Tala. Oh, iiyak ka na naman. Lalong tumaas ang boses ni Mahalina. Iyan lang naman ang alam mong gawin. Maging kaawa-awa. Gusto mong malaman ang totoo? Walang may gusto sa'yo dito. Pabigat ka lang sa papa mo. At kung hindi ka titigil sa pagiging balakid, sisiguraduhin kong pati siya. Mapapagod na rin sa'yo. Pinunasan ni Mahalina ang luha ng bata. Gamit ang kanyang hinlalaki sa paraang marahas. Now, smile. Bukas, paggising mo, ngingiti ka. Sasabihin mong masaya ka. Dahil kung hindi, ang paborito mong kabayong kahoy, baka pati ang ulo naman noon ang masira. Naiintindihan mo. Tumangulang si Tala. Ang maliliit na balikat ay nanginginig sa paghikbi. Sa kanyang silid, napahagulhol si Diwa. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang malakas na tunog. Ang kanyang nakita ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Hindi ito simpleng pagmamaltrato, ito ay pagdurog. Ang unti-unting pagpatay sa kaluluwa ng isang inosenteng bata. Pinatay niya ang video. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi sa takot, kundi sa galit at awa. Hawak na niya ang katibayan. Hawak na niya ang espada na tatapos sa paghahari-harian ng demonyong nag-aanyong anghel. Ngunit habang nakatitig siya sa madilim na screen ng kanyang telepono, isang nakakatakot na tanong ang pumasok sa kanyang isip. Paano niya ito ipapakita kay Sir Lino? Paano niya ipapakita ang katotohanan ito sa isang taong desperadong kumakapit sa isang kasinungalingan nang hindi nito tuluyang ikinawawasak? Nagbabalik tayo sa ating kwento, mga giliw na tagapakinig. Ang mga anino sa opisina ay nagdulot ng pagdududa, ngunit ang mas madidilim na anino ay nananahan sa loob mismo ng kanilang tahanan. Isang sikreto ang nabunyag sa mata ni Manang Diwa, ngunit nananatiling bulag si Lino. Ngayon, ating masasaksihan kung paano ang isang hawla, kahit gawa pa sa ginto, ay isa pa ring kulungan. At kung paano ang pag-ibig na nagkukunwaring nagpoprotekta ay siya mismong kumikitil sa kalayaan. Ang bigat ng mga problema sa Nara Holdings ay parang albatross na nakasabit sa leeg ni Lino. Ang bawat araw sa opisina ay isang laban. Isang laban para isalba ang mga kontrata, para patahimikin ang mga nag-aalalang board members, at para hanapin ang traidor na sumisira sa kumpanyang itinatag ng kanyang ama. Dahil dito, ang pag-uwi sa Villa Esmeralda ang dapat sanay kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan makakatagpo siya ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan sa kanyang tahanan ay naging isang ilaw na unti-unting namamatay. Isang hapon, pag-uwi niya, naabutan niyang tumutunog ang telepono sa sala. Bago pa niya ito masagot, narinig na niya ang boses ni Mahalina. Hello? Oh, hi Chloe, sabi nito. Ang boses ay masigla at palakaibigan. Si Chloe ang matalik na kaibigan ni Tala
sa eskwela. Si Tita Mahalina ito. Si Tala? Nako, pasensya na iha. Pero abala siya sa kanyang mga lessons. Yes, may bago siyang tutor. Oo, para mas lalo siyang gumaling. Sige, I'll tell her you called. Bye. Pagbaba ng telepono, nakita siya ni Mahalina. Sa likod nito, sa may paanan ng hagdan, nakatayo si Tala. Hawak ang kanyang school bag. Kakauwi lang din. Walang tutor, walang lessons. Ang mukha ng bata ay blanko. Ngunit sa mga mata nito ay may isang pakiusap na hindi kayang isatinig. Sino yun, love? Tanong ni Lino. Si Chloe, yung kaibigan ni Tala. Sagot ni Mahalina. Lumapit sa kanya para ayusin ang kanyang kurbata. Niyayaya siyang maglaro. Sabi ko, kailangan munang unahin ni Tala ang pag-aaral. Alam mo na, para sa kinabukasan niya, I think it's best kung iiwas muna natin siya sa mga distraction. I want to protect her. Tiningnan ni Lino si Tala. Nakatayo lang ito, hindi tumututol, hindi nagsasalita. Para itong isang manhika na nawalan ng buhay. Ang dating sigla nito, tuwing naririnig ang pangalan ni Chloe, ay ganap na naglaho. Ngunit ang paliwanag ni Mahalina ay lohikal, makatwiran. Bilang isang ama, iyon din ang gusto niya, ang mapabuti ang kanyang anak. You're right. Siguro nga mas mabuti yun, sabi na lang niya. Pilit na iwinawaksi ang tinig sa kanyang isip na nagsasabing mayroong mali. Unti-unti, ang mundo ni Tala ay lumiliit. Ipinatigil ni Mahalina ang kanyang ballet lessons sa dahilang baka ito mapilayan. Ang dating lingguhang pagbisita sa bahay ng kanyang mga pinsan ay naging buwanan hanggang sa tuluyan nang nawala dahil palaging may sakit o homework si Tala. Maging ang oras nito kasama si Manang Diwa ay limitado na rin. Palaging may ipinapagawa si Mahalina sa matanda tuwing nakikita nitong naglalambingan ang dalawa. Ang bahay ay naging isang magandang kulungan. At si Mahalina ang mabait na bantay. Para kay Lino, ang lahat ng ito ay tanda ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit hindi niya nakikita ang rehas na bakal sa likod ng bawat yakap, ang lason sa likod ng bawat matamis na salita. Isang gabi na abutan niya si Mahalina na tahimik na umiiyak sa kanilang silid. Mahalina, anong problema? Nag-aalalang tanong niya. Umiling ito, pinupunasan ng mga luha. Wala ito, Lino. Pagod lang siguro ako. Hindi. Kilala kita. Sabihin mo sa akin. Huminga ito ng malalim. Si Tala, sinusubukan ko naman ang lahat, Lino. Lahat-lahat. Pero pakiramdam ko, galit na galit siya sa akin. Pakiramdam ko, isa akong kontrabida sa buhay niya. Nasasaktan ako, Lino, dahil ang gusto ko lang naman ay maging isang tunay na ina para sa kanya. Gusto ko lang maging pamilya tayo. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Lino. Ang bigat ng kanyang pagkukulang bilang ama ay bumalik. Si Mahalina, na walang ibang ginawa kundi magmahal at magsakripisyo, ay nasasaktan dahil sa kanila. Shh! Oh, it's not you. It's me. Ako ang may kasalanan. Sabi ni Lino, niyakap ito ng mahigpit. Masyado akong naging abala sa trabaho. Hindi ko siya nakakausap. Ako ang kakausap sa kanya. I will fix this. Dala ang determinasyong ayusin ang gusot, pumasok si Lino sa kwarto ni Tala. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, yakap ang kabayong kahoy na kailanman ay hindi na nabuo. Umupo siya sa tabi nito. Anak, kailangan nating mag-usap. Hindi umimik si Tala. Tala, alam kong mahirap para sa'yo ang lahat. Pero si Tita Mahalina mo, ginagawa niya ang lahat para sa atin. Para sa'yo. Hindi mo ba nakikita yun? Nagpapasalamat ka ba sa kanya? Ang mga salita ay lumabas sa bibig niya bago pa niya mapigilan. Mga salitang hindi mula sa puso ng isang ama, kundi mula sa bibig ng isang lalaking gustong protektahan ang kanyang asawa.
Sa wakas, nag-angat ng tingin si Tala. Ang mga mata nito ay walang luha, ngunit puno ng isang emosyong mas malalim pa sa lungkot. Isang emosyon ng lubos na pagkabigo. Ang tingin na iyon ay nagsasabing, "Pati ba ikaw, Papa?" Hindi na niya nakayanan ng katahimikan. Ang katahimikan ni Tala ay naging isang salamin. Ipinapakita sa kanya ang sarili niyang pagkukulang. "Can't you just try, Tala? For me? For us?" Hindi pa rin ito sumagot. Tumayo si Lino, puno ng frustrasyon. "Bahala ka nga," sabi niya at lumabas ng silid. Isinara ang pinto sa likuran niya. Isinasara rin ang huling tulay na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Sa paglabas niya, hindi niya nakita ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Tala. Hindi niya nakita ang pagkuha nito ng isang papel at lapis. Gabi na, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimulang magsulat si Tala. Isang liham para sa kanyang ama, ang huling pag-asa. Isinulat niya ang lahat, ang mga pabulong na banta, ang sirang bestida, ang kabayong kahoy. Nang matapos, maingat niyang tiniklop ang papel. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid patungo sa kwarto ng kanyang ama. Ilalagay niya ito sa ilalim ng unan nito para ito lang ang makabasa. Ngunit sa pagpihit niya sa pasilyo, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Mahalina. "Saan ka pupunta?" tanong nito. Ang boses ay kalmado ngunit mapanganib. Nakita ng mga mata ni Mahalina ang nakatiklop na papel sa kamay ng bata. Mabilis pa sa isang kisap mata, inagaw niya ito. Binuksan, binasa. Ang mukha ni Mahalina ay hindi nagbago habang nagbabasa, ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Pagkatapos, dahan-dahan, sa harap mismo ni Tala, pinunit niya ang liham, pira-piraso, hanggang sa maging maliliit na konfeti ng nawalang pag-asa. "Ang tapang mo," bulong ni Mahalina. Lumuhod para magpantay sila. Ang bawat salita ay may kamandag. "Subukan mo ulit na gumawa ng ganito at sisiguraduhin kong hindi ka na makikita ng papa mo habang buhay." Isang mainit na pagbati sa inyong patuloy na pagsubaybay. Isang liham ang pinunit, isang pag-asa ang winasak. Iniwan tayo ng huling kabanata sa isang madilim na pasilyo kung saan ang katotohanan ay muling pinatahimik. Si Lino ay nananatiling bilanggo ng sarili niyang pagnanais para sa isang perpektong pamilya. Ngunit paano kung ang isang salitang hindi sinasadyang marinig, isang pangungusap na wala sa lugar, ang maging isang maliit na kislap na sisira sa lahat ng kadiliman? Ating pakinggan ang pag-usbong ng isang hinala. Gabi. Ang orasan sa dingding ng opisina ni Lino ay nagmamarka ng 11:00. Sa labas, ang syudad ay unti-unti nang natutulog. Ngunit sa loob ng Nara Holdings, ang krisis ay gising na gising. Bagsak. Iyon ang salitang umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang Laguna Waterfront Development, ang proyektong dapat sana'y magiging korona na ng kanilang tagumpay, ang proyektong isasalba sana ang buong taon nila. Bagsak. Isang oras lang ang nakalipas, tumawag ang investors. They were pulling out. Sila ay aatras. Isang mas maganda at mas murang proposal ang inilatag sa kanila. At ang pangalan sa likod ng proposal na yon, Dante Silvan. Napahilamos si Lino sa kanyang mukha. Pagod at pagkatalo ang mabigat na nakadagan sa kanyang mga balikat. Paano? Paano na naman nangyari ito? Ang bawat galaw niya ay tila isang hakbang sa isang chess game kung saan ang kalaban ay laging nauuna ng 3 hakbang. Sa wakas, sumuko siya. Inayos niya ang kanyang mga gamit. Ang bawat kilos ay mabagal at pagod. Kailangan na niyang umuwi. Kailangan niyang makita si Tala. Kahit pa ang namamagitan sa kanila ngayon ay isang pader ng katahimikan. Pagdating niya sa Villa Esmeralda, ang buong bahay ay madilim na, maliban sa isang ilaw na nagmumula sa kanilang silid sa itaas. Tahimik siyang umakyat.
Habang papalapit siya sa pinto ng kanilang kwarto, narinig niya ang boses ni Mahalina. May kausap ito sa telepono. Oo, oo, sinasabi ko sa'yo, sigurado na. Mahinang sabi nito. Ang boses ay may halong pananabik. Walang kamalay-malay ang ganang, "Oo, everything is going according to plan." Napahinto si Lino. Sino ang kausap nito ng ganitong oras ng gabi? Relax, narinig niyang muli si Mahalina. As I've said, nakuha ko na ang Nara. Malapit na. Malapit na malapit na. Ang mga salitang yon ay tumama kay Lino na parang kidlat. Nakuha ko na ang Nara. Ang Nara. Ang pangalan ng kanyang pamilya. Ang pangalan ng kanyang kumpanya. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang hinala na pilit niyang ibinabaon sa mga nakaraang buwan. Ang file sa computer, ang mga bigong proyekto, ang pagkakaibigan ni Mahalina at Dante. Lahat ay biglang sumabog sa kanyang isipan. Dahan-dahan at walang tunog, binuksan niya ang pinto. Nagulat si Mahalina. Halata sa mukha nito ang pagkataranta, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang matamis na ngiti. Love, nandito ka na pala. Ginulat mo naman ako. Bye na. I'll call you tomorrow. Mabilis nitong sabi sa kausap at ibinaba ang telepono. Sino yun? Tanong ni Lino. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Pilit na itinatago ang bagyong namumuo sa kanyang dibdib. Si Tita Marge lang, yung event planner para sa charity ball. Mabilis nitong sagot. Inaayos lang namin yung wine selection. Medyo nahihirapan kasi kaming maghanap ng supplier. Anong sabi mo kanina? Tanong ni Lino. Ang mga matay nakatitig sa kanya, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Something about getting Nara? Ang nangiti ni Mahalina ay lalong lumawak. Tila nakahinga ito ng maluwag. Yun ba? Halika, tingnan mo. Hinila siya nito papunta sa isang maliit na cabinet sa sulok ng silid. Binuksan niya ito at inilabas ang isang bote ng mamahaling alak. Look, nakahanap ako ng supplier para dito. It's a very rare vintage, Nara's finest. Ang hirap nitong hanapin, pero nakuha ko na. Perfect para sa event. See? Itinapat nito sa kanya ang bote. Malinaw na nakasulat sa etiketa, Nara's finest port wine. Tinitigan ni Lino ang bote. Ang paliwanag ay perpekto, masyadong perpekto. Ang lahat ng tensyon sa kanyang katawan ay dapat sanang nawala. Dapat sana ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Dapat sana ay nahiya siya sa sarili niya sa pag-iisip ng masama sa kanyang asawa. Ngunit hindi. Habang nakangiti si Mahalina, na para bang isang inosenteng batang nagpapakita ng kanyang tropeo, isang bagay sa loob ni Lino ang hindi na mapalagay. Tinanggap niya ang paliwanag. Tumango siya. Ngumiti siya pabalik. Wow! Great find, love. You really are amazing, sabi niya at hinalikan ito sa noo. Ngunit habang nakayakap siya dito, ang mga mata niya'y nakabukas, nakatitig sa kawalan. Ang paliwanag ay tama, ngunit ang pakiramdam niya ay mali. Ang kislap ng hinala na sumilay sa kanyang isipan ay hindi namatay. Sa halip, ito'y naging isang maliit na baga, nakatago sa ilalim ng abo, naghihintay lang ng tamang hangin para muling magliyab. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Habang mahimbing na natutulog si Mahalina sa tabi niya, ang isip niya ay gising na gising. Kailangan niyang malaman ang totoo, kahit gaano pa ito kasakit. Para sa kapakanan ng kanyang isip, kailangan niyang alisin ang lahat ng duda. Mag-uumpisa siya sa pinakasimple. I-check niya ang lahat ng security system sa opisina at dito sa bahay para lang mapanatag. Dahan-dahan siyang bumangon. Pumunta siya sa kanyang home office at binuksan ang kanyang laptop. In-access niya ang central security hub ng bahay, ang mga CCTV sa labas, ang mga motion sensor, at pagkatapos, ang network management interface. Isang listahan ng lahat ng devices na konektado sa kanilang Wi-Fi ang lumitaw. Lino's laptop,
Mahalina's phone, smart TV, Talas tablet. Isken niya ang listahan pababa at sa pinakailalim may isang pangalan na hindi niya kilala. Isang pangalang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang device na hindi dapat nandoon. Talas Angel Cam. Mga minamahal na tagapakinig, humanda po kayo. Dumating na tayo sa isang sandali kung saan ang katotohanan ay hindi na maaaring takasan. Isang pangalan sa isang screen, isang hindi kilalang device. Dito magsisimula ang pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan. Minsan, ang pinakamasakit na pagmulat ay nagsisimula sa isang simpleng pag-click. Ating samahan si Lino sa kanyang pagtuklas sa isang katotohanang mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Talas Angel Cam. Ang tatlong salitang iyon ay lumulutang sa screen ng laptop, tila nanunuya. Ang puso ni Lino ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang malakas na tambol sa loob ng kanyang dibdib na halos nakakabingi. Angel Cam. Kamera ng anghel. Isang kamera sa silid ng kanyang anak. Sino ang naglagay? Bakit? Ang kuryosidad at takot ay naghalo sa kanyang sistema. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagalaw ang cursor papunta sa pangalan ng device. May option doon. Access files. Huminto siya. Isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw na huwag ituloy. Isara ang laptop. Bumalik sa kama. Magpanggap na walang nakita. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na anuman ang nasa likod ng link na ito, babaguhin nito ang lahat. Ngunit ang imahe ni Tala, na takot sa dilim, ang imahe ng kanyang anak na unting nawawalan ng buhay, iyon ang nagtulak sa kanya. Huminga siya ng malalim at nag-click. Isang simpleng interface ang bumungad sa kanya. Isang folder. Ang pangalan ng folder, Playroom Recordings. Sa loob, may daan-daang video files, pinangalanan ayon sa petsa at oras. Ang pinakaluma ay may petsang ilang buwan na ang nakalipas. Ang pinakabago ay kaninang hapon lang. Nanginginig ang kanyang daliri habang minamaniobra ang mouse. Pinili niya ang pinakabagong file. Nag-double-click siya. Bumukas ang video player. Ang unang imahe ay pamilyar. Ang makulay na silid laruan ni Tala. Ang anggulo ay medyo mataas mula sa isang sulok. Nakita niya ang kanyang anak, tahimik na naglalaro sa sahig, gamit ang mga lumang blok na gawa pa sa kahoy. Isang eksenang payapa at inosente. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Pumasok si Mahalina. Ang ngiti nito ay ang parehong ng ngiti na ibinibigay nito sa kanya araw-araw. Matamis at mapagmahal. Tala darling, sabi nito. Look, I brought you some snacks. Ngunit sa sandaling isinara ni Mahalina ang pinto, ang ngiti ay naglaho na parang bula. Ang mukha nito ay naging isang malamig at walang emosyong maskara. Ibinagsak nito ang platito ng cookies sa mesa. Bakit hindi mo ginalaw ang lunch na ipinadala ko sa iyo kanina? Tanong nito. Ang boses ay matigas. Hindi umimik si Tala, lalo lang yumuko sa kanyang mga laruan. Kinakausap kita, sigaw ni Mahalina. Agad nitong sinipa ang mga blokeng inaayos ng bata. Ikinalat ang mga ito sa sahig. Napasigaw si Lino sa kanyang isipan. Nanigas siya sa kanyang upuan. Ang mga matay hindi maalis sa screen. Hindi ito totoo. Isa lang itong masamang panaginip. Hinawakan ni Mahalina ang baba ni Tala at pilit itong itiningala. Tingin mo ba nakakatuwa itong ginagawa mo? Ang pagiging malungkot palagi? Ang pagpaparamdam sa lahat na ako ang masama dito? Hindi po. Umiiyak na sagot ni Tala. Hindi? Isang tawang walang saya ang kumawala kay Mahalina. Alam mo, minsan iniisip ko, siguro nga mas mabuti nang wala na ang nanay mo. Dahil kung nandito pa siya, makikita niya kung gaano kakawalang kwentang anak. Isang pabigat, isang palaging malungkot na paalala ng nakaraan. Sa puntong yun, ang mundo ni Lino ay huminto. Ang tunog mula sa speakers ng laptop ay nawala. Napalitan ng isang nakabibinging ugong
sa kanyang tainga. Ang imahe sa screen ay lumabo dahil sa mga luhang biglang bumuo sa kanyang mga mata. Hindi, hindi sinabi yon ni Mahalina. Hindi ng kanyang anghel, hindi ng babaeng pinakasalan niya. Ang kanyang kanang kamay na nakapatong sa lamesa ay dahan-dahang nagkuyom. Isang kamao na napakahigpit. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Hindi niya ito naramdaman. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Ang bawat tibok nito ay isang pagsabog ng pagtataksil at pagkasuklam. Tila isang kutsilyo ang paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. Pinuputol ang bawat hibla ng pagmamahal at tiwalang ibinigay niya. Nang matapos ang video, halos hindi na siya makahinga. Ngunit isang puwersa, isang masokistang pagnanais na malaman ang lahat, ang nagtulak sa kanya. Nag-click siya ng isa pang video, at isa pa, at isa pa. Isang montage ng impyerno ang sunod-sunod na umikot sa kanyang screen. Si Mahalina na pilit na isinusubo kay Tala ang pagkaing ayaw nito. Si Mahalina na binubulungan si Tala na walang silbi. Si Mahalina na sinisira ang mga guhit ng bata. Bawat video ay isang bagong patalim sa kanyang puso. Bawat isa ay mas malalim ang pagkakabaon. Hanggang sa nag-click siya sa isang video na may pets ang ilang linggo na ang nakalipas. Ang gabi kung kailan bumagsak ang Laguna Waterfront Project. Sa video, nakita niya si Mahalina, naglalakad-lakad sa silid habang may kausap sa telepono. Nasa akin na ang lahat, sabi nito sa kausap. Ipinadala ko na sa iyo ang email. Walang kaalam-alam si Lino. Yes, Dante, relax. By the time he figures it out, we will own everything. Ang buong Nara Holdings ay babagsak. At sa abo nito, itatayo natin ang sa atin. Dante. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang alak na Nara's finest. Ang matandang kaibigan. Ang mga nawawalang kontrata. Ang files sa computer. Ang pagmamaltrato kay Tala. Hindi ito dalawang magkaiba-hiwalay na bangungot. Isa lang itong malaki at masalimuot na plano. At ang kanyang anak, ang kanyang munting bituin, ay collateral damage lang. Natapos ang video, nag-itim ang screen. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang sarili niyang refleksyon sa monitor. Isang lalaking wasak. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na mas malalim pa sa sakit. Ang pagdadalamhati sa kanyang puso ay biglang nagbago. Ang lamig ng pagkabigo ay naging isang nag-aapoy na galit. Isang galit na puro, tahimik at nakamamatay. Ang lalaking minsan nang nalunod sa kalungkutan ay wala na. Ang natitira ay isang ama, isang tagapagtanggol. Dahan-dahan, mariin niyang isinara ang laptop. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. May tumulong dugo mula sa kanyang nakakuyom na kamao. Pumatak sa makintab na kahoy ng lamesa. Isang patak. Dalawa. Hindi niya ito pinansin. Tumayo siya. Ang bawat galaw ay may bagong bigat at layunin. Ang puso niya ay hindi nabasag. Ito ay naging isang bato, matigas at malamig. Kailangan niyang harapin ang demonyong natutulog sa kanyang silid-tulugan. Mga kaibigan, narito na tayo sa gabi ng paghuhukom. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagtataksil ay magtatagpo sa isang silid. Walang sigawan, walang pisikal na sakitan. Ang pinakamatinding parusa ay ang pagharap sa katotohanang hindi na maitatago pa. Humanda na po kayo, sapagkat ang katahimikan bago ang pagsabog ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang unang naramdaman ni Lino ay ang pagnanasang pumasok sa kanilang silid at kalad ka rin palabas ng kanyang bahay ang babaeng sumira sa lahat. Ang pagnanasang isigaw sa mukha nito ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit ang Lino na yon ay wala na. Ang Lino na puno ng emosyon at kahinaan ay namatay na sa harap ng laptop kanina lang. Ang natitira ay isang taong may isang layunin.
ang singilin, ang lahat ng utang. Sa halip na umakyat sa kanilang silid, naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng bahay, sa munting pasilyo kung nasaan ang mga silid ng mga kasambahay. Huminto siya sa tapat ng isang pinto. Kumatok siya, hindi malakas, ngunit may bigat. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Manang Diwa. "Sir Lino, gising pa po kayo? May kailang..." Hindi siya nagsalita. Iniangat lang niya ang laptop at ipinihit paharap sa matanda. Pinindot niya ang play sa isa sa mga pinakamasasakit na video. Nakita ni Lino ang pagbabago sa mukha ni Manang Diwa. Mula sa pag-aalala, naging gulat, pagkatapos ay sakit, at sa huli, isang tahimik na pagluha. Nang matapos ang video, yumuko ang matanda. "Patawarin niyo po ako, sir." Nanginginig ang boses nito. Ako po ang nagpalagay ng kamera. Hindi ko na po masikmura. Hindi ko na po kayang makita si Tala na..." "Alam ko," putol ni Lino. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng anumang init. "At nagpapasalamat ako." Sa isang iglap, naintindihan nilang dalawa ang lahat. Naging magkakampi sila sa gitna ng digmaang iyon. "Maghanda po kayo, Manang," sabi ni Lino. "Bukas ng umaga, matatapos na ang lahat ng ito." Tumalikod siya at kinuha ang kanyang telepono. Isang tawag lang ang ginawa niya sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ang umaga ay dumating na may kakaibang katahimikan. Sumisikat ang araw, ngunit walang init na dala. Nadatnan ni Mahalina si Lino na nakaupo na sa hapagkainan. Umiinom ng kape, bihis na bihis. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan. "Good morning, love. Ang aga mo naman yata nagising?" Bati ni Mahalina, humalik sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Lino ang pagdikit ng labi nito na parang balat ng ahas. Hindi siya kumilos. "Hindi ako nakatulog." Simpleng sagot niya. Hindi ito tinitingnan. "Hay, yang trabaho mo kasi," sabi nito habang nagsasali ng sariling kape. "I told you to relax. Hayaan mo. Mamayang gabi, I'll give you a nice massage." Hindi umimik si Lino. Ang almusal ay dumaan sa isang nakabibinging katahimikan na pinipilit lang basagin ng mga masasayang kwento ni Mahalina tungkol sa kanyang mga plano. Ang bawat salita nito ay parang ingay ng tsinelas na dumudulas sa sahig na puno ng langis. Pagkatapos kumain, tumayo si Lino. "Mahalina, sumama ka sa akin sa sala. May kailangan tayong pag-usapan." "Okay," sabi nito. Medyo nagtataka sa lamig ng kanyang boses. Sumunod ito sa kanya. Pagpasok nila sa malawak na sala, isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo roon. Seryoso ang muka. "Attorney Reyes, anong ginagawa mo dito?" Naguguluhang tanong ni Mahalina. "Lino, anong nangyayari?" Hindi siya pinansin ni Lino. "Umupo ka, Mahalina," utos niya. Ang boses ay hindi na pakiusap, kundi isang kautusan. Umupo si Mahalina sa mamahaling sofa. Ang pagkalito sa mukha nito ay unti-unti nang nahahaluan ng kaba. "Lino, tinatakot mo ako. Kung may problema sa kumpanya, sabihin mo sa akin. Nandito ako para sa'yo." Ngumiti si Lino. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting nakapanlalamig. "Oo, may problema nga at ipapakita ko sa'yo." Kinuha niya ang isang remote control. Sa isang pindot, umilaw ang napakalaking flat screen TV na nakasabit sa dingding. Ang screen ay itim. "Ano ba to? Isang pelikula?" Kinakabahang biro ni Mahalina. "Oo," sagot ni Lino. "Isang pelikula at ikaw ang bida." Pinindot niya ang play. Ang unang eksena, ang silid laruan ni Tala. At ang boses ni Mahalina, matalas at malupit, habang sinisipa ang mga laruan ng bata. "Teka, anong..." Napatayo si Mahalina. Ang mukha ay biglang namutla. "Lino, ano to? This is..."
This is edited. Sinong gumawa nito? Hindi siya pinansin ni Lino. Ang mga mata niya ay nakatitig lang sa mukha nito. Pinapanood ang bawat pagbabago, ang bawat pagguhit ng takot. Sunod na eksena, si Mahalina habang binubulungan si Tala na isa itong pabigat. Sunod na eksena, si Mahalina habang pinupunit ang liham ni Tala. Patayin mo yan! Sigaw ni Mahalina. Nanginginig na ngayon. Lino, hindi totoo yan. Pinaglalaruan lang tayo. Patayin mo, sabi niyan. At pagkatapos, ang huling eksena, si Mahalina, sa telepono, kausap si Dante. Ang mga salitang Nara Holdings, babagsak, sa atin ang lahat. Sa pagkarinig sa pangalan ni Dante, para siyang isang lobong biglang nawalan ng hangin. Napaupo siya pabalik sa sofa, ang lakas ay ganap na nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi na sa TV nakatingin, kundi kay Lino, sa lalaking estranghero sa kanyang harapan na may mga matang puno ng yelo. Natapos ang video. Nag-itim ang screen. Ang tanging maririnig sa buong silid ay ang nanginginig na paghinga ni Mahalina. Tumayo si Lino. Naglakad siya papalapit dito, bawat hakbang ay mabigat at may kahulugan. Tumayo siya sa harap nito, isang anino ng paghuhukom. Tinitigan niya ito mula sa itaas. Tapos ka na. Ang dalawang salitang iyon ay hindi pa sigaw. Ito ay isang hatol, malamig at pinal. Sa parehong sandali, isang malinaw na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng doorbell. Binuksan ni Atty. Reyes ang pinto. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang isang babaeng mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Mahalina. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Mabuhay po kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sa nagdaang kabanata, isang imperyo ng kasinungalingan ang gumuho sa isang iglap. Ngayon, lilipat tayo mula sa madilim na sala ng Villa Esmeralda patungo sa bulwagan ng hustisya. Dito, ang mga ebidensya ay ilalatag at ang mga testimonya ay maririnig. Ating tunghayan kung paano ang katarungan, bagamat mabagal at masakit, ay darating para sa mga naaapi. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang malabong panaginip. Ngunit hindi ito panaginip. Ito ang katotohanan, malamig at matigas. Ang proseso ng pagsampa ng kaso ay naging mabilis at walang awa. Salamat sa isang folder ng mga video na nagsilbing hindi mapabulaan ng katibayan. Ang bawat pagpunta ni Lino sa korte ay isang paglalakbay sa impyerno. Ngunit ginawa niya ito hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang babaeng tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Para kay Tala, ang unang tumayo sa witness stand ay si Manang Diwa. Nakasuot ng kanyang simpleng bestida, ang buhok ay maayos na nakapusod, may dignidad sa bawat kilos ng matanda. Nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng lahat ng sakit na kinimkim niya. Nakita ko po ang unti-unting pagkawala ng nangiti sa mga labi ng aking apo, sabi niya, nakatingin sa hurado. Ang dating masayahing bata ay naging isang anino sa sarili niyang pamamahay. Naririnig ko po ang kanyang mga hikbi sa gabi. Nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata sa tuwing papalapit ang akusado. Tumingin siya ng diretso kay Mahalina na nakaupo sa tabi ng abogado nito, maputla at walang buhay. Wala po akong sapat na lakas ng loob noon para magsalita. Dahil alam kong walang maniniwala sa isang katulog lang na tulad ko. Kaya ginawa ko po ang sa tingin ko'y tama. Kailangan ng mga mata ng Diyos sa loob ng silid na yon. Ang kanyang pag-amin sa paglalagay ng kamera ay ginawa niya ng buong tapang, walang pag-aalinlangan. Sinundan siya ng iba pang mga kasambahay. Ang katulong na sinisi sa pagkasira ng kabayong kahoy ay lumuha habang ikinukwento
kung paano siya tinakot ni Mahalina para manahimik. Ang bawat testimonya ay isang pako na lalong nagbaon sa ataul ng mga kasinungalingan ni Mahalina. Si Dante Silvan ay isinampa rin ng hiwalay na kaso para sa corporate espionage. Ang mga ebidensya mula sa video, kasama pa ng mga digital trail na nakuha ng mga investigador mula sa Nara Holdings, ay sapat na para idiin siya. Ang imperyong pinangarap nilang buuin ay gumuho bago pa man ito maitayo. Ang pinakamabigat na araw ay ang araw ng testimonya ni Tala. Ito ay ginawa sa isang closed-door session. Kasama lang ang hukom, ang mga abogado, si Lino, at ang isang child psychologist. Hawak ni Lino ang kamay ng kanyang anak habang papasok sila sa silid. Ang kamay nito ay malamig na parang yelo. Umupo sila at ang psychologist, isang mabait na ginang, ang nagsimulang magtanong. Sa simula, si Tala ay halos hindi makapagsalita. Ang mga sagot nito ay pabulong, ngunit habang tumatagal, sa tulong ng banayad na paggabay ng psychologist at ng mahigpit na hawak ni Lino sa kanyang kamay, nagsimulang lumabas ang mga salita. She told me, Papa didn't love me anymore. Bulong ni Tala. Sinabi niya po, napabigat lang ako. Bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Lino. Ang bawat hikbi ng kanyang anak ay isang dagundong sa kanyang tainga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sirain ang lahat ng nasa loob ng silid na yon. Ngunit nanatili siyang matatag para kay Tala. Pinisil niya ang kamay nito. Ipinaparamdam na nandito lang siya, na hindi na siya muling bibitaw. Nang matapos ang lahat, sa araw ng pagbaba ng hatol, ang courtroom ay puno ng tensyon. Si Mahalina ay nakaupo roon. Ang dating kumpiyansa ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang desperadong katahimikan. Si Dante naman ay nanatiling mayabang, ngunit bakas na sa kanyang muka ang pagkatalo. Tumayo ang hukom. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat salita ay may bigat ng batas. Having considered all the evidence presented, the incontrovertible video recordings, the corroborating testimonies of the household staff, and the heart-wrenching statement from the victim herself, this court finds the accused, Mahalina Silang, guilty beyond a reasonable doubt of the crime of child abuse. Sunod-sunod na binasa ng hukom ang mga kaso. Child abuse, grave threats, qualified theft para sa mga sikreto ng kumpanya. Bawat salitang guilty ay isang malakas na dagok kay Mahalina. Napahagulhol ito, isang tunog na hindi na nakakuha ng simpatiya mula sa kahit sino. Si Dante Silvan ay hinatulan din ng mahabang pagkakakulong para sa kanyang papel sa corporate espionage. Nang sabihin ng hukom, this court sentences Mahalina Silang to. Hindi na narinig ni Lino ang mga sumunod na salita. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Tala. Ang kanyang anak ay nakatingin sa kanya at sa mga mata nito, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, may nakita siyang kislap. Hindi ng saya, kundi ng kaluwagan, ng kapayapaan. Tapos na. Ang bangungot ay tapos na. Hinila ng mga pulis si Mahalina palabas ng silid. Nagwawala ito. Sumisigaw, ngunit wala nang nakikinig. Sa huling pagkakataon, nagtama ang mga mata nila ni Lino. Sa mga mata nito, wala nang pagmamakaawa, kundi purong puot. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Ngunit hindi na natinag si Lino. Wala na itong kapangyarihan sa kanya. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga mamamahayag. Ngunit mabilis silang inalalayan ng kanilang mga security papunta sa sasakyan. Sa buong biyahe pa uwi, walang nagsalita sa kanilang dalawa ni Tala. Hawak pa rin niya ang kamay nito. Pagdating nila sa Villa Esmeralda, ang bahay na minsan ay naging simbolo ng pangarap at bangungot, huminto sila sa may pintuan. Ang bawat sulok ay may alaala. Ang hagdanan kung saan natapunan ang bestida ni Tala. Ang hardin
kung saan nasira ang kabayong kahoy. Ang sala, kung saan ipinalabas ang katotohanan. Paano sila magsisimula muli sa isang lugar na puno ng multo ng nakaraan? Tiningnan ni Lino ang kanyang anak. Ang hustisya ay nakamit na. Ang mga kontrabida ay naparusahan na. Ngunit ang pinakamalaking laban ay ngayon palang magsisimula. Ang laban para buuin muli ang isang pusong winasak. Huminga siya ng malalim. "Halika, anak," sabi niya sa malumanay na boses. "Uwi na tayo." Ngunit sa pagitan nilang dalawa, may isang malawak na espasyo. Isang espasyong puno ng mga salitang hindi nasabi, ng mga luhang hindi iniyak, at ng isang kasalanang alam niyang kailangan niyang pagbayaran. Ang kasalanan ng pagiging bulag. Isang tahimik na sandali po sa inyong lahat, mga kasama. Matapos ang ingay ng korte at ang bigat ng katarungan, ano ang natitira? Ang natitira ay ang mga sugat na hindi nakikita ng mata. Ang pinakamahirap na pagpapatawad ay hindi ibinibigay sa iba, kundi sa ating mga sarili. At ang pinakamahirap na pag-uusap ay ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang pusong nasaktan, na sabay na naghahanap ng daan pabalik sa isa't isa. Ating pakinggan ang isang usapan sa tabi ng dagat. Iniwan nila ang Villa Esmeralda. Ang bawat sulok nito ay isang paalala ng kasinungalingan. At alam ni Lino na hindi sila magsisimulang maghilom doon. Nag-empake sila ng ilang damit at nagmaneho papunta sa isang lugar na matagal na nilang hindi napupuntahan. Isang tahimik na resort sa baybay ng San Sinag, kung saan dati ay masaya silang nagtatampisaw kasama si Elena. Ang unang mga araw ay dinaan sa katahimikan. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi puno ng mga salitang hindi masabi. Naglalakad sila sa dalampasigan. Ang mga yapak nila sa buhangin ay magkatabing ngunit may agwat. Pinapanood ni Lino si Tala habang pinupulot nito ang mga kabibe. Ang buhok nito ay nililipad ng hangin. Sinusubukan niyang magsimula ng maliliit na usapan. "Ang ganda ng kulay ng langit, no anak?" Isang bahagyang tango lang ang isinasagot nito. "Gutom ka na ba? Gusto mo ng ice cream?" Isang iling, hindi niya ito pinilit. Natutunan na niya sa pinakamasakit na paraan ang halaga ng paghihintay at pagmamasid. Ang katahimikan ni Tala ay hindi pagsuway. Ito ay isang kalasag. At sa ilalim ng kalasag na yon ay isang sugatang puso na kailangan niyang patunayang karapat-dapat siyang muling pumasok. Sa ikatlong gabi, nagpasya siyang gumawa ng isang maliit na bonfire sa tapat ng kanilang cottage. Ang dilim ay nagsimula nang bumalot sa paligid at ang tanging liwanag ay nagmumula sa nagliliyab na apoy at sa libu-libong bituin sa kalangitan. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang pagsayaw ng apoy. Ang tunog lang na maririnig ay ang pag-aalimpuyo ng apoy at ang paulit-ulit na hampas ng mga alon sa dalampasigan. Tumingala si Lino sa langit. Hinahanap ang pinakamaliwanag na bituin. Tala. "Naalala mo ba, anak?" Nagsimula siya. Ang boses ay mahina, halos pabulong. "Dito tayo dinala ng mama mo noong unang beses mong makakita ng dagat. Takot na takot ka pa sa mga alon noon." Hindi umimik si Tala, ngunit nakita niyang huminto ito sa paglalaro ng buhangin. Nakikinig ito. Huminga siya ng malalim. "Ito na. Alam mo anak, noong nawala ang mama mo, pakiramdam ko, nawala na rin ang isang bahagi ng pagkatao ko. Ang sakit. Hindi ko maipaliwanag. Para akong nalulunod araw-araw at hindi ako makahinga." Tumingin siya sa apoy. Ang mga alaala ay nasusunog sa likod ng kanyang mga mata. At dahil sa sobrang sakit, gumawa ako ng isang napakalaking pagkakamali. Naging makasarili ako. Sa kagustuhan kong takasan ang sarili kong sakit, sa kagustuhan kong buuin ulit ang pamilya natin, sa pinakamadaling paraan, naging bulag ako. Tumingin siya kay Tala. Sa pagkakataong ito,
Nakatingin na rin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay sumasalamin sa liwanag ng apoy. Naging bulag ako sa sakit na nararamdaman mo. Ang nakikita ko lang ay ang sarili kong pangangailangan. Ang gusto ko lang ay isang perpektong pamilya para mapatunayan sa sarili ko na okay na ako, na okay na tayo. Pero hindi pala. Dahil habang binubuo ko ang isang peking mundo, hinahayaan kong mawasak ang totoong mundo mo. At wala akong ginawa. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi na niya ito pinigilan. Hinayaan kong saktan ka ng ibang tao sa loob mismo ng ating pamamahay. Hinayaan kong maniwala ka na wala kang kakampi. Hinayaan kong mawala ang kislap sa mga mata mo. At yan ang kasalanang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Ang unang patak ng luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ang boses niya ay basag na. Patawarin mo si Papa, anak. Ang mga salitang yon ay lumabas na may bigat ng lahat ng kanyang pagsisisi. I failed you. Yumuko siya, hindi na makatingin sa kanyang anak. Ang malalakas na balikat ng CEO ng Nara Holdings ay nanginig sa isang tahimik na pag-iyak. Hindi siya humihingi ng tawad para gumaan ang kanyang pakiramdam. Ginawa niya ito dahil kailangang marinig iyon ng kanyang anak. Dahil iyon ang katotohanan. Ang katahimikan na sumunod ay mas matagal. Handa na si Lino sa kahit ano, sa pananahimik, sa pag-walkout, kahit sa galit. Ngunit ang naramdaman niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit at mainit na kamay ang dahan-dahang dumampi sa ibabaw ng kanyang kamay na nakakuyom at nanginginig. Hindi nagsalita si Tala. Hindi ito tumango. Hindi ito ngumiti. Dinama lang nito ang kanyang kamay. Isang simpleng pagdampi. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na kusa itong lumapit sa kanya. Isang maliit na gesture, ngunit para kay Lino, ito ay ang buong mundo. Mga minamahal naming kasama sa paglalakbay, narito na tayo sa dulo ng ating kwento. Nasaksihan natin ang isang pamilyang winasak ng pagtataksil at binuo muli ng isang masakit ngunit matapat na pag-amin. Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay isang mahabang daan na may mga liko at pagsubok. Ngunit sa dulo ng daan na yon, laging may liwanag na naghihintay. Ating tunghayan, ang bagong simula, para kay Lino at sa kanyang munting bituin. Lumipas ang ilang buwan. Ang pagdampi ng kamay ni Tala sa kamay ni Lino sa dalampasigan ng sansinag ay hindi isang magic wand na nag-ayos sa lahat ng bagay sa isang iglap. Ito ay isang simula. Ang unang hakbang sa isang mahabang hagdanan na kailangan nilang akyatin ng magkasama. Hindi na sila bumalik sa Villa Esmeralda. Ipinagbili ni Lino ang bahay at lahat ng multo na nakatira doon. Lumipat sila sa isang mas maliit, mas komportabling bahay na malapit sa dagat. Isang lugar na puno ng liwanag at sariwang hangin. 2 beses sa isang linggo, magkasama silang pumupunta sa isang child therapy center. Sa simula, si Lino ay naghihintay lang sa labas. Ngunit kalaunan, inanyayahan na rin siya ng therapist na sumali. Sa loob ng maliwanag na silid na yon, natutunan niyang muli kung paano makipaglaro. Natutunan niyang makinig, hindi lang sa mga salita, kundi sa katahimikan. Isang araw, ang activity nila ay gumuhit ng isang larawan ng kanilang pamilya. Kumuha si Lino ng isang malaking papel at mga krayola. Tiningnan niya si Tala, na seryosong-seryoso sa pagpili ng kulay. Anong gusto mong iguhit natin, anak? Tanong niya. Sa unang pagkakataon, si Tala ang nagbigay ng suhestyon. A house, sabi nito. Our new house and us. Gumuhit si Lino ng isang bahay na may malalaking bintana. Si Tala ang nagkulay sa bubong ng matingkad na pula. Gumuhit siya ng isang malaking stick figure. Siya iyon, napakatangkad at may malapad na ngiti. Pagkatapos, sa tabi niya, gumuhit si Tala ng isang maliit na stick figure
na may mahabang buhok at hawak ang kanyang kamay. Sa itaas ng kanilang mga ulo, gumuhit ito ng isang malaking dilaw na araw. At sa tabi nito, isang maliwanag na bituin, isang pamilyang may 2 tao. Simple, totoo, buo. Ang Nara Holdings ay unti-unti ring bumabangon. Ipinatupad ni Lino ang malalaking pagbabago. Hindi na siya nag-overtime. Ang 5:00 ng hapon ay sagrado para sa kanya. Oras na para sunduin si Tala sa eskwela. Ang mga board meeting ay maaari nang maghintay. Ang kanyang anak, hindi na. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang bagay na mas malaki pa sa kanyang kumpanya at sa kanyang pamilya. Isang malamig na gabi ng Disyembre, sa isang malaking ballroom, inilunsad ang isang bagong pundasyon. Sa entablado, sa likod ng isang lectern, nakatayo si Lino Nara, nakaharap sa daan-daang tao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagsimula siya. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang isang negosyante. Ngunit ngayong gabi, narito ako bilang isang ama. Huminto siya. At sa unang hanay, nakita niya si Tala, nakaupo sa tabi ni Manang Diwa, na ngayon ay masaya nang namumuhay kasama sila. Ngumiti sa kanya si Tala, isang ngiting nagbibigay lakas. Sa loob ng mahabang panahon, pagpapatuloy niya, nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Naging bulag ako sa katotohanan dahil mas madaling maniwala sa isang magandang kwento kaysa harapin ang isang masakit na realidad. At dahil sa aking pagkabulag, ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay dumanas ng sakit na hindi niya dapat maranasan. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay puno ng kombiksyon. Ang mga bata, sila ang pinaka-inosente at pinakamahina sa ating lipunan. Ngunit sila rin ang may pinakamalakas na boses kung tayo lang ay matututong makinig. Ngayong gabi, inilulunsad natin ang The Elena Nara Foundation for Child Protection. Isang pundasyong nakatuon sa pagbibigay ng ligtas na kanlungan, legal na tulong, at suportang psikolohikal sa mga batang biktima ng pang-aabuso sa tahanan. Isang pundasyong magtuturo sa ating lahat na makinig. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit ang tanging mahalaga kay Lino ay ang mga mata ng kanyang anak na kumikinang sa paghanga at pagmamahal. Makalipas ang ilang oras, matapos ang event, umakyat sila sa isang maliit na burol sa likod ng kanilang bahay. Isang lugar kung saan tanaw ang buong Sansinag. May dala silang isang malaking paper lantern at isang marker. Anong isusulat natin? Tanong ni Lino. Kinuha ni Tala ang marker. Sa isang gilid ng parol, isinulat niya sa kanyang sulat pambata. Para kay Mama. Ngumiti si Lino. Sa kabilang gilid, isinulat niya, para sa ating bagong simula. Magkasama nilang sinindihan ang munting apoy sa ilalim ng parol. Dahan-dahan, napuno ito ng mainit na hangin. At pagkatapos, sa hudyat ni Lino, sabay nila itong binitawan. Pinanood nila ang parol habang dahan-dahan itong umaakyat, isang maliit na bituin ng pag-asa na lumilipad patungo sa kalangitan, dala ang kanilang mga panalangin, ang kanilang pasasalamat, at ang kanilang pangako sa isa't isa. Lumipad ito nang lumipad, hanggang sa naging isa na lang itong tuldok sa gitna ng libu-libong bituin sa langit. Hindi na nagsalita si Lino, niyakap lang niya ang kanyang anak, habang ang hangin ng gabi ay yumayakap sa kanilang dalawa. Naramdaman niya ang pagyakap pabalik ni Tala, mahigpit at puno ng tiwala. Tumingala si Tala sa kanya. Ang lahat ng anino ng takot at lungkot ay wala na sa mga mata nito. Ang natitira na lang ay ang dalisay na liwanag. At sa isang tinig na malinaw at buo, sinabi nito ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Lino. I love you, Papa. I love you more, my star, sagot ni Lino. At sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, sa wakas, ang mag-ama ay tunay nang nakauwi. At dito po nagtatapos ang ating kwento.
Ang bituin sa dilim. Ang aral na iniiwan sa atin ng salaysay na ito ay ang katotohanang ang paghilom ay isang mahabang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ito ay tungkol sa pagharap sa pinakamasasakit na katotohanan, sa pag-amin ng ating mga pagkakamali, at sa pagpili na bumangon mula sa abo ng nakaraan. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa sakit, kundi sa kung paano natin ito niyayakap upang matutong magmahal muli ng buo at tapat. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig mula sa simula hanggang sa wakas. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Lino at Tala. Ang inyong suporta po ang aming lakas. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri ng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!